Kasi ang makikita mo sa lahat ng ingay na ito, iniiba nila yung proseso ng COA. Ang hindi nila naiintindihan yung proseso ng COA na hindi porke may notice of disallowance, ikaw ay may mali ng ginawa. Maganda rin yung isa pa niyan sinabi na, sige, maglabas na tayo. Ilang ahensya ang may notice of disallowance? National, local. Ayan, maganda. Kasi makikita mo, kung tayo ay merong 18 to 20 na cabinet ranking post, 18 na ahensya, wala kayong notice of disallowance. Sa local, nung ako'y nasa Manila, nagkaroon niya ng notice of disallowance. Pero nag-meeting kasi talaga may meeting. Magkikita yung resident auditor at saka yung budget at saka accountant ng ahensya at nagte-trash out sila. Ito yung resibo nito, ito yung justification dyan sa project na yan. Ganun talaga ang proseso ng auditing. Hindi naman kaagad sinasabi na, ay may kasalanan ka. Kaya maling-mali yung ginawa ni Congresswoman Kimbo. Sinabi niya dun sa hearing, di ba sinabihan nila yung COA, yung result ng audit ng 2022. Tapos sinabi nila sa opening niya, kung gusto nyo makakuha ng kopya na ito, sabihin nyo sa amin kasi hindi namin basta-bastang i-release. Anong ginawa ni sino nga yun? Si Frances, yung taga Franz Castro. teachers? Franz Castro. Yan, si Castro. Mahirap tandaan kasi di ba? Nagkasala siya. Convicted. So, yung taong yan, yung taong yan, abay, rinilis ka agad, binasa niya into the record, 73 million disallowance, kailangang ibalik. No, that is not the proper way of doing it. Kasi ang makikita mo sa lahat ng ingay na ito, iniiba nila yung proseso ng COA. Ang hindi nila naiintindihan yung proseso ng COA na hindi porke may notice of disallowance, ikaw ay may mali ng ginawa. No? Linabas niya yan. Sinabi niya, yung mga sirang tinapay, yung mga, kung ano-ano sinabi. Merong nakasulat dyan sa report, pero yun ay magre-reconciliation pa. And after that reconciliation, dun lang masasabi ng COA na, ito, i-disallow namin ito. After nun, i-elevate pa yan sa board ng COA. Mag-uusap uli. After sa board of COA, doon magkakaroon ng final determination kung may mali ngang nagawa o yung pondo hindi nagamit sa tama. Alam mo, ang nakakatakot dyan sa ginawa niyang si Franz Castro, yung pag-pierce mo sa COA report, ang tanong ko, ang AFP, ang PNP, ang Office of the President, meron yan confidential intelligence nyo, block, to do that to this administration? Mr. Speaker, hindi ko alam kung nasaan ka nakataya. Opo. And dito po sa, naalala ko dati, ma'am, na kinwestiyon din ni Congressman Marcoleta yung nagiging proseso din ng COA. Di ba meron silang yung paunang report at nagagamit itong mga initial report na ito. It's either para masira yung isang ahensya, do hindi pa ito final. Di ba? Kung maalala nyo po, ma'am, na kabilang yan sa pinuna, bakit nyo kailangan na ganyan gawin? Meron na kayong initial na report o recommendation, nadudungisan agad yung ahensya na hindi pa pala final. Meron pa pala silang sapat na panahon para i-check ito. Kung maalala nyo po, Prof, why not ito yung pagtuunan na pansin na baguhin ba or kung ano ba yung para hindi naman masira, no? Agad-agad nagkakaroon agad ng pag-question, sinasabi agad na merong mga anomalya, meron pa palang mahabang proseso ukol po dyan sa reporting na yan, Prof. Admar, alam mo, parang ilang congresses ago may nag-file na ng amendment to the commission, to the
audit rules ng Pilipinas. Maraming kailangang reform dyan. At yung reform na yan, kailangan ring siguro kailangan i-elevate na sa Supreme Court yung Resolution 10 dahil walang liquidation ang Kongreso ng kanilang expenses. Saan ka naman nakakita rin na walang committee hearing. Nung dati, nung nandyan ako sa 8th Congress sa Senado, nag-hear sila ng budget ng Senate. Nag-hear sila. Sinasabi nila, although may independence katulad ng sa Supreme Court, 'di ba? Magre-present si Supreme Court pagkatapos hindi sila nagka-cut. Hindi nagka-cut ang Kongreso dahil respeto dun sa interbranch courtesy. Pero ngayon, these days walang committee hearing sa budget ng Kongreso. So hindi mo talaga alam kung paano ginagamit o yung increase na napakalaki saan linalagay. Yun ang kailangang reformahan kasi pag nag-audit si COA dahil sa Resolution 10, hindi niya pwedeng gawin yung dapat mangyari, 'di ba? So very political yung amendments ng audit code natin. Hindi ko alam kung gagawin nilang by book or isang omnibus bill tungkol dyan. Pero kailangang maayos yan at kailangan gamitin na ang technology para mapadali. Pangatlo, yung right of the public to ask for information should be ensured, no? Karapatan natin yan as taxpayers na humingi kung paano ginugol yung pondong ng bayan. Ma'am, good evening. Si MJ po ito.